Hello guys, good morning po sa inyo. For today's video ay mag-aari na naman po tayo ng pagmamahal para sa ating kid warrior po na si, ano po pangalan niya? Jamea po. Jamea. Ano po ang pangalan niya? Rodessa. Yan, pero bago po ang lahat, syempre, introduce ko lang, kasama po natin ngayon si Ma'am Aliana Padua, yan, founder po ng Earth Angels Helping Hands. Good Yan. morning. Good morning po sa inyong lahat. So, ayan, nandito po kami ninyo para tanongin ko po muna kayo kung ayos lang po ba na makover po namin yung kwento po ng buhay niyo, yung kalagayan po ni Warrior para po kung sakaling may iba pa pong sponsor na makapanood nito, no, pag gusto po nilang magbigay, ayan, pwede po silang magbigay. Yan, so, yun po. Kamustahin lang po namin kayo ni Ma'am Aliana, no? So, ayun, Ma'am Aliana. Ito po pala si, ano pong palayaw niya? Mia. 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 Ayan, so, ayun po guys. May kamusta naman po kayo dito sa, sa tahanan niyo po? Dito, okay naman po. Kahit medyo mahirap po, sama-sama naman po kami yung pamilya. Yun nga po, talagang kailangan namin magtiis sa mga nangyayari sa buhay namin ngayon. Kakayanin pa rin namin po. Kahit ganito po yung sitwasyon namin. Ano po pa ng diagnosis ni, baby po? Ano po kasi sir, nung nalaman namin yung sakit niya, dito na po talaga mismo sa hospital po na national. Kasi kami po talaga, galing po talaga sa Mindoro, sa Mambura o Tayamaan. Doon po kami galing, doon kami nakatira. Isa po yung asawa ko po doon ay isang mangingisda lang po. Tapos, ayun, nagkasakit po si Bibi doon sa Mamburao. Nag-admit po siya ng 26 days. Sinabi sa amin ng doktor, mga pangatlong doktor na po yan, nagsabi na kailangan niyo pong magpatingin sa specialist ng doktor po para sa anak ninyo. Huwag niyo po siyang itambay sa bahay kasi kailangan po talaga yung anak ninyo ng ardent na magamot po siya. Sabi ko bakit tuduan ko talaga yung yung sakit lagi na nagkaroon siya ng infection sa katawan. Umakit po sa utak. Wala po silang mga gamit doon na pwedeng kumuha po sa Bibi ng mga test. Kaya, ayun po, yung bagyong paing, matapos po yung bagyong paing November 2, matapos na po yun. Malakas-lakas pa rin po doon, pero talagang tinawid ko po yun. Humingi po ako ng tulong din po sa Vice Mayor, kahit pamasahin na lang po papunta rito. Na kaming dalawa po, na makapawid para po siya may admit sa ibang hospital. Lagi naman po, nakarating kami ng isang araw po ang biyahe namin. Tapos, dumating kami dito November 2 ng mga tanghali po. Hindi po namin agad na-admit si Bibi nun kasi tanghali na po. Tapos, gutom na kami. So, next day na lang po, madaling araw po kami nagmula dito, punta ng national. Tapos yun, na-admit kami. Yung gabi na rin po. Yun. So, bali, mami, question lang, wala kayong family dito? Relatives? Meron po akong mga kapatid, Ma'am Aliana, may asawa na din po sila, busy po sila sa kanilang yun po, nakatulong din naman po sila pagdating, yung Kaya dito sila, sa Manila. Matikubaw po sila. Malino ko ba? Yung paan din po sila doon. May negosyo po sila, maliit na negosyo. Para din po sa kanilang kasi meron po silang binubuhay din po mga pamangkin. Ganun. Kami din po, binibigyan nila kami suporta pero para lang kay Bibi. Minsan, pag kapos na po talagang naghingi ako kay ate ko ng panggatas, pang diaper, kasi yun na nga po yung asawa ko. Construction, hindi naman po permanente na may trabaho. Wala, minsan 4 na araw. Katulad po ngayon, mga dalawang linggo kasi lagi kami na-admit. Lagi siya na sa hospital, nagbarit pa. Ano po, 4 na araw lang yung pasok niya. Sasawag na lang po siya ng 2,000 kasi dali po niya 1,000. Hindi po, para to sa amin. Dito siya nagko-construction. Ako kasama niya dito. Opo, Kasama dito. Ano lang po kayo? 4 po, meron lang po kung anak, nandun yung isa.
Lagi na po kami. Asawa niyo po. Nasa ano po, pumasok siya ngayon po. So, paano din sila? Nasa ano po sila, nandito siya kasama namin. Tapos nasa Mindanao Avenue yung trabaho nila. Kung saan sa Mindanao Avenue po. Mamasay siya everyday. Ano po, 150. okay lang po. Ano pong pinatrabaho niyo, sir? Ngayon po. Construction lang po talaga. Wala pong ibang kasi doon po, maglalaw po talaga siya dun sa amin sa Mindoro. Wala naman siyang ibang sir, kasi undergraduate lang naman po siya. So, nag-uupa kayo rito? Opo, ma'am. Magkano ang upa niyo? Ito, ma'am, 2,000 po kada buwan. Tapos, aabot 800 po yung kuryente at saka tubig namin. Yan po mga umulang po kami. So, 9 minutes to 8 na hinit. Ang nabayaran namin kada buwan. Lahat-lahat na po yun. Opo, sir. Sarili mo ko yun. Paano po yung kuryente niyo? Hati-hati po dito o ano? Hindi po, may metro naman po sila. Hindi na binabase. Ano po yung mga gamit, yan lang po mga gamit. Ay, sakyan, charging, tapos ilaw. Gusto po naka-open yung ilaw kasi para maliwanagan si baby. Pero nalalabas-labas naman po siya. Hindi po pwede kasi sir, pag nandun kami sa labas, bawal, may mga naninigarilyo. Bawal po. Tapos, tapos tinatanong ko yung doktor niya, Dok, pwede po ba siyang ilabas to sa bahay? Sabi niya, hindi ilabas yan, mami, kasi open po yung ano niya, direct na kasi yan sa lungs. Mahirap nga po siyang makalangat ng mga alikabok, tapos yung mga balahibo, bawal po yun. Minsan dito po may naninigarilyo kasi nakalanggap kami ng usok ay kung nandito kami sa loob. Sumisingaw pa rin namin mapasok. Paano po yun? Inborn po ba na yung sakit niya? Ano ba yung iba po mag-inborn? Inborn na ano? Siguro po kasi sa Mindoro po kasi uso kasi din na yung mga naka sa bahay. So ako po nag-decide po ako mga sa bahay kasi yung asawa ko takot niya mga naka sa hospital kasi po yung time na yun kahit hindi naman po positive, talagang sinasabi sa hospital na positive kayo sa COVID. Kasi baby. Kailan po siya pinanganak? 2022 naman po, pero doon talaga, kahit napatapos na po yung nagbibilang pa rin sila ng COVID. Ang dami, laging live po yung mayor namin doon, kaya natatakot kami. So, pagkalabas ninyo, ang nangyari ba doon? Dinayagnos ba siya na may sakit, tapos tinubuhan, or hindi naman agad? Matagal mo na siya treatment before siya tinubuhan? Matagal po, ma'am. Dito na po talaga siya. Natubuhan ng December 2 hanggang sa February po kami. Haba-haba po na kami. Tapos, yung doktor na residence doctor na humahawak sa kanya, within 5 days pa lang siya nakatubo. Titisting nilang extubate. Sabi ko, bakit gano'n na 5 days pa lang siya nakatubo? Try na naman nilang tanggalin yung tubo. Yes, kasi mami, kaya nila ginagawa yun. Para matry kung kaya ni baby huminga ng mag-isa. Kaya nila tinubuhan si baby para matulungan yung paghinga niya. Kasi siguro that time, hirap na siyang huminga. Kaya wala silang choice, kundi tubuhan na sila, hindi tutasan sila. Kaya nila ina-extubate para matest kung kaya na ba niyang huminga ng mag-isa or kailangan pa talaga ng support. Siguro po. Kasi nung tinubuhan siya, nag-decide na po ako, sige, oo na lang. Kasi siya, mahirap siyang huminga, may tulog na po yung paghinga niya, parang humahagok So, nung baby siya, lagi siyang nagkaka-pneumonia, gano'n? Nagkaroon na po siya ng lagnat, ma'am, nung magsi 7 months na po siya. Ganun. Bigla lang pong tumaas yung lagnat niya na walang kababaan kahit pinatay ko siya paracetamol, tempra. Hindi po mababa. Tapos yung finding doon kasi, febrile seizure daw. Kasi paulit-ulit yung lagnat niya, hindi nababa. Tumaas hanggang 40.6 degrees Celsius na po. Tapos yung niya, yung katawan niya, iba yung mga reaction, talagang nauunat, naninipa, tapos iba po siya, hindi yung nagmamanas na po siya noon. Buti na lang po, nakasurvive naman po siya. Nag-seizure one time po, October 3. Hindi naman po. Ininom niya na vitamins siya o kaya ininom po ba? Mayroon, multivitamins lang po, sir. Maintenance medicine. Magkano inaabot ng maintenance medicine sa isang buwan? Ano naman po, mami, walang bayad naman yung maintenance niya, kinuha ko lang yung
Apri. Opo. Pero depende po sa doktor kasi lahat ng gamot naman doon, pag niresita sa'yo, pwede mo siyang ilakad sa malasakit. Kung yung mga gamot na po yung niresita, kung nandun po yun sa pharmacy, opo, kung available. Kung wala, yun, sa pharmacy, sa ano So, mo, bali ang mercury. gastos nyo lang talaga dito, milk, diaper, food, saka upa. So, sa medicine, wala naman kayong Yung trip niya, mga gasa-gasa niya, mga sterile water, talaga. Doon sa development niya, mami, normal naman ba sa edad niya? Or feeling mo may delay ba? Ano po siya, parang delayed po. Kasi nung nalaman ko nung 3 months, hindi na siya nakakataon. Pero nakakaupo na siya diretso. Pero pagdating sa pag-upo, gapang, hindi niya nagawa po yun. Kaya parang nung sa time na yun, natalaman ko na parang may mali. Parang iba siya sa mga anak ko nung dalawa. Sabi ko, parang iba talaga siya. So, yun na nga po, nung nagkataon na yun, lumabas na yung pag-seizure niya, yun na, dinala ko sa ospital. Pero yung findings nila doon, probably bacterial meningitis. Pagdating dito sa yun po, nakuha siya ng tubig sa likod, nakuha siya ng CT scan po siya, nakita doon na may tubig po siya sa ulo, na hindi po parehas ng mga baby na may tubig sa ulo pero hindi ganun siya, maraming tubig sa ulo. Para siyang hydro din po na baby. Yun po. Pero hindi malaki ba yung ulo niya? Sabi ni Doc, hindi naman po daw lumaki yung ulo niya. So, kailangan, dati, sabi ng doktor sa akin, operasyon daw, puyat po siya, ma'am, kasi ubo siya ng ubo, walang ako din po napupuyat. Kasi baka sumuka na naman. Pero ang niya, plema pa rin. Yung NGT niya, marunong ka maglagay mag-isa? Hindi po, ma'am. So, Talagang paano sa kapag hospital. kailangan Dito po, papalitan? malapit. Sa Maclang. Opo, dinadala ko po siya doon talaga. Free naman yun. Gamit po sa amin lahat. Pero free. Magbabayad kami 100 sa Sila na yung ER. naglalagay. Opo, ganun. Tapos 2 hours kami mag-antay. Tapos, kasi yun pa para Pero i-discharge alam ko mo, sir, may mga ibang mommies kasi na tinuturuan na sa hospital kung paano maglagay ng NGT, yung sa kanya kasi Dito, parang ewan ko lang po sa mahirapan. kasi yan talagang hospital dito sa Batasan, sa Maclang nga po. Yun po ang hospital ng lahat yan. So, hindi ko lang po sure kung meron iba doon na nagtuturo po ng gano'n. Sensit, hindi ako tinuruan eh. dapat magpaturo kayo. Ano po, Para try nyo just lang po in i-try case. itanong. Oo, what Kasi- if madaling araw, mahugot? Kailangan alam nyo rin kung paano siya ikabit ng Oo, mag-isa. Hindi yung lagi na lang pagkatanggal, tatakbo kami doon. May mga case kasi na gano'n na minsan nakatak, lalo na pag medyo malaki na siya, sir, no? Oh, Kasi may magalaw ibang na po siya. moms talaga na sila na mismo yung Para, kakabit. Magpaturo kapag kaya, mami. Para at least sanay ka na rin, diba?